Magandang hapon po at happy Sabbath sa lahat. Welcome po sa ating evening devotional program. At sa gabi pong ito, ang mangunguna po ay si Sister Meryl Policarpio upang pag-aralan po natin yung ating devotional from God's Amazing Grace devotional book. Pero bago po yan, tayo po muna ay aawit ng ating opening song at susunod po ng opening prayer na magmumula po sa ating kapatid sa Zoom. Galang na malikluhod at tayo mananalangin. Ama namin, na sumasalangit ka po, sa oras pong ito ay muli kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Na po ay nagpapasalamat kami sa banal na araw ng Sabat na iyong itinakda sa amin upang kilalanin ka bilang aming Diyos na manlalalang. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, ang kabutihan at kagandahang loob na sa tuwi-tuwi na iyong ipinagkakaloob sa amin. At ganun din po sa mga mensahe na aming naririnig na mula sa iyo, ay nagkakaroon kami ng liwanag sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga pag-iisip. At sa oras pong ito, Ama, na aming pagsambang muli na pansambahayan, kami ay lumalapit na muli sa iyong banal na harapan upang muli ay makinig yung mga banal na turo. At nawa po ay ito ay patuloy na itatak ng Banal na Espiritu sa aming mga puso at isipan upang ito ay patuloy na maging gabay namin sa aming paglalakbay sa lupang ito habang kami ay
Ganun din po aming idinadalangin sa iyo na kami po naway patuloy niyong siyasatin ang aming mga puso at isipan na kung kinasumpangan niyo po kami ng anumang bahid ng karunihan at kasalanan, hinihiling po namin ang kapatawaran at linisin niyo nawa kaming lubos. At kalakip nun, ang banal na Espiritu nawa ay patuloy na manahanan sa amin upang kami ay gabayan, patuloy na turuan at paalalahanan sa araw-araw naming buhay. Upang di kami magkasala laban sa iyo. Umaasa po kami na lagi ka pong sa amin, sasaunahan namin ngayon at magpakailanman. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ay si Sister Meryl Policarpio. Greetings and regards po sa lahat ng ating listeners na nakikinig po sa ating evening devotional ngayon. And ngayon po ay tatalakayin and babasahin po natin from our evening devotional this year, God's Amazing Grace, April 4, na ang title ay Exalts God's Law. Ang ating pong verse ay makikita po sa Job 22 verse 22. It says here, "Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart." Sa Tagalog version, sabi po dito, "Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso." Sabi po dito sa ating next slide, "Everything in nature, from the mote in the sunbeam to the worlds on high, is under law, and upon obedience to these laws, the order and harmony of the natural world depend. So there are great principles of righteousness to control the life of all intelligent beings, and upon conformity to these principles, the well-being of the universe depends." Sabi dito, lahat ang nasa kalikasan or nasa nature ay nasa ilalim ng batas. At sa pagsunod sa mga batas na ito, ang order and harmony or kaayusan at harmonya ng natural world ay nakadepend. So, meron din pong great principles or dakilang mga prinsipyo ng katuwiran na nagko-control po na kokontrol sa buhay ng lahat ng matalino na nilalang. At sa pagsunod sa mga prinsipyo nito, ang well-being po ng universe ay nakadepend. Sabi dito sa next slide, "Before this earth was called into being, God's law existed." Bago po nabuo ang ating mundo, ang batas po ng Diyos or God's law ay nag-i-exist na po. Angels, sabi po sa next slide, are governed by its principles, and in order for earth to be in harmony with heaven, men also must obey the divine statutes. To man in Eden, Christ made known the precepts of the law, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Angels, or mga anghel daw po, ay pinamamahalaan ng mga prinsipyo na ito, and in order na para ang earth ay maging in harmony with heaven, ang tao po ay dapat sumunod sa mga divine statutes or sa mga kautusan. Sabi po sa next slide, "The mission of Christ on earth was not to destroy the law, but by His grace to bring man back to obedience to its precepts." Nung andito pa po sa lupa si Christ, ang mission niya daw po ay hindi na sirain ang batas, pero sa kanyang biyaya po na ibabalik po ang tao balik sa obedience or sa pagsunod sa kanyang precepts or sa kanyang mga sinearch ko po sa online ko anong ibig sabihin ng precepts sa Tagalog. Precepts, it means, sabi po dito, mga
mga tuntunin. Sorry. Sabi po dito sa next slide, his mission was to magnify the law and make it honorable. Isaiah 42, verse 21. He was to show the spiritual nature of the law, to present its far-reaching principles, and to make plain its eternal obligation. Ang mission din po ni Jesus was to magnify or palakihin po ang batas at gawin itong honorable or kagalang-galang. Papakita din po niya na ang spiritual nature ng batas ay nai-present ito ang far-reaching principles at nagawing make plain or na malinaw po ang eternal obligation or walang katapusan na obligasyon. The divine beauty, sabi po sa next slide, of the character of Christ, of whom the noblest and most gentle among men are but a faint reflection. Jesus, the express image of the Father's person, the effulgence of his glory, the self-denying Redeemer, throughout his pilgrimage of love on earth was a living representative of the character of the law of God. Ang banal daw na kagandahan daw po ng character ni Christ, of whom daw ang pinaka-noblest, pinakamarangal at pinakamalumanay sa lahat ng mga tao ay, sabi po dito, but a faint or malabo na reflection. Si Jesus daw po ang express image ng Father's person, ang effulgence sa kanyang kaluwalhatian, ang self-denying Redeemer or ng ating tagapagligtas, throughout sa kanyang paglalakbay po ng pag-ibig dito sa lupa, ay isang living representative ng character po ng batas po ng Diyos. And in continuation po, sabi po dito, in his life it is made manifest that heaven-born love, Christ-like principles, underlie the laws of eternal rectitude. Sa buhay po ni Kristo ay pinakita po ng heaven-born love, ang pag-ibig po na galing po sa langit, ang Christ-like principles po ay nasa ilalim po ng mga batas ng eternal rectitude. Furthermore, sabi po dito sa ating next slide, the Bible, ang Biblia, the Bible is God's will expressed to men. It is the only perfect standard of character and marks out the duty of man in every circumstance of life. Ang Bible daw po ay kalooban po ng Diyos na in-express po sa tao. Ito po ay ang only perfect standard ng character na nag-mark out po ang duty po ng tao sa lahat po ng pangyayari ng buhay. So, in conclusion po, sabi po dito, we must so conduct our life work that we can go to God in confidence and open our hearts before Him, telling Him our necessities and believing that He hears and will give us grace and strength to carry out the principles of the Word of God. So, in conclusion, sabi po dito na we must conduct our life work natin na makapunta po tayo sa Diyos in confidence, na may tiwala po sa Kanya, na mabuksan po natin ang ating puso sa Kanya, at na masabi po natin sa Kanya ang lahat ng ating kailangan, na maniniwala po tayo na naririnig po tayo niya, at na ibibigay po niya sa atin ang kanyang biyaya at lakas na ma-carry out po natin ang principles ng salita po ng Diyos. So, in summary po sa ating devotional po ngayong gabi, so, we can say na short po or maikli lang po itong devotional, pero it holds a lot of lessons na ma-carry po natin throughout this evening and this week. Dapat di po natin malimutan. So, we can see, from the first pa lang, if there is no law, chaotic po at magkakagulo po ang ating mundo kung wala pong law. Be it moral, spiritual po.
kahit physical po na mga laws po natin, it is placed there para na maging in order and in harmony po ang ating mundo. Sabi po dito nga na ang law po ay nag-i-exist even before nabuo po ang ating mundo. And hindi lang po tao, pero mga angels ay nag-govern po by the same principles and by the same law na tinaste po ng Diyos. Furthermore po, sinabi din po dito na ang mission ni Christ nung andito po siya sa lupa na hindi po i-destroy pero na ibabalik po ang tao in obedience sa kanyang mga precepts or sa kanyang mga tuntunan. And not only does he not destroy nung pagpunta po dito niya sa lupa, pero to magnify ang law and make it honorable nung andito po siya sa lupa. And sabi po dito, papakita po niya ang spiritual nature of the law na maging malinaw po ang eternal obligation po nito. We can see po na ang law po ni God, it's not only na mercy and love but also justice, na si Jesus po ay pumunta po dito siya on earth na ipakita po na sabi po dito, his pilgrimage of love on earth was a living representative of the character of the law of God. So, very malinaw po na sinabi po dito sa Bible and sa Spirit of Prophecy na God placed His law na maging in order and in harmony po ang lahat, na hindi po magkakagulo. And na sa pagpunta po dito ni Christ sa earth, na not only to know God, but to also know the law of God, that it is both just, merciful, and also of love. And not only that, but the Bible ay kalooban po ng Diyos na in-express po niya ito sa tao. Na ito po ay perfect standard na character, na ito po ay pinapakita po ang duty or ang tungkulin po ng tao sa lahat po ng pangyayari po ng buhay. Na sa atin pong buhay, na sa lahat po ng ginagawa po natin, we must recall or we must always remember na ang law po ni God in all that we do should na ang law of God is may exalted. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. So sa lahat po na ang ating ginagawa, we should remember that there is the law that God has placed for us for our well-being and para po sa good po ng lahat. And meron pong reassurance po dito sa conclusion po ng ating reading na pwede po tayo pumunta po sa Diyos na may tiwala, na mabuksan po natin ang ating puso, na maisasabi po natin na nasa lahat ng na masabi po natin kung ano po ating kailangan at na maniniwala po tayo na maririnig po tayo. Kahit na in times na akala po natin or hindi po tayo naniniwala na baka di po tayo naririnig ng Diyos. Pero in truth, He hears, naririnig po niya tayo at na ibibigay niya po sa atin ang biyaya and strength na ma-carry out po ang principles na nasa Word of God. That is in the first place na pumunta po din si Jesus dito sa lupa na bigyan tayo ng example na with God's help po, not with our own strength, not with our own understanding lang po, na makaya po natin na matagumpayan po ang lahat ng mga trials and temptations po while we are still living here sa lupa. And in conclusion po, masasabi ko lang po ito na we should always remember that the Lord is merciful and just and loving, na He gave us the Bible and the Spirit of Prophecy as our guide, na hindi po tayo
walang nagkukulang po sa atin. And as a church po, we are so very blessed with all of these blessings na binigay po sa atin ng Diyos kahit hindi po tayo worthy. And thank you po for listening once again. As for the discussion po, you can add po through mga insights po ng bawat isa po. And may God bless you and good night po sa ating lahat. And may God bless us as we face another week. Good night po. Thank you po, Sister Meryl, sa inyo pong panguna sa ating devotional na may pamagat na Exalts God's Law. So, sa ating nga pong lesson, napakita po dun na maging ang nature ay nagpo-follow ng order or God's law. And tayo bilang human being ay kapag sumunod tayo sa kautosan ng Diyos, it will bring us harmony and righteousness. At maski po si Jesus ay pinatotohanan niya po yung existence and minagnify niya nga po yung law nung pumunta siya dito sa lupa. At yun po yung ating lesson. At kung sino pa po ang may mga idadagdag ay welcome po kayo mag-unmute ng inyong microphone. Marami po tayong kasama dito. Kasama po natin ang mga missionaries na sila Ate Jermaine, Sister Kai, we also have here Brother Rob and Brother El Adansa, Sister Victoria Kasidsid, Brother Zawilito Kasidsid, and Brother San. Kung meron pong nais magdagdag ay welcome po kayo to unmute your microphones. Hello kapatid, magandang hapon at happy Sabat. Pwedeng pakibalik yung last slide kanina. Hello? Hello? Hello po. Let's ask po. Pwede pong pakibalik yung last slide kanina. Okay, maraming salamat kapatid. Ang sabi dito, we must so conduct our life work that we can go to God in confidence and open our hearts before Him, telling Him our necessities and believing that He hears and will give us grace and strength to carry out the principles of the Word of God. So, dito mga kapatid sa bagay nito ay hindi pakiramdaman ang nangyayari, kundi dapat na gawin natin yung ating gawain sa buhay na tayo po ay lumapit sa Diyos na may pagtitiwala at bukas na puso sa harapan niya upang sabihin natin ang lahat ng ating mga pangailangan. Kaya lang minsan mga kapatid, noon nung ako ay mayroon pa ng Facebook ay nababasa ko na minsan ang mga tao ay mas madali nilang ilapit sa kapwa-tao yung kanilang mga suliranin, ang kanilang mga pangangailangan
o yung kanilang mga problema, kahit na sa mga kapatiran, mas malimit minsan na nangyayari na mas madali silang lumapit at ihayag ang kanilang mga suliranin sa Facebook, minsan sa kapwa nilang tao o kapatid, kaysa lumapit sa Diyos at ipahayag sa Kanya ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Di po ba? Mas malimit na nangyayari ang ganun. Pero sabi dito, dapat gampanan natin, gawin natin sa ating gawaing pamumuhay na talagang sa Diyos natin ilapit ang lahat ng ating mga necessities, no? Lahat ng ating mga problema ay dapat sa Diyos nating ilapit kasi siya lamang ang ating mapagtiwalaan at handang duminig sa bawat isa sa atin, sa ating mga hinihiling at magbibigay sa atin ng biyaya at lakas upang madala natin ang mga prinsipyong ito ng salita ng Diyos. No? Kasi sa tao, mga kapatid, minsan, kapag inihayag mo sa Kanya yung problema, hindi natin alam na meron din siyang sariling problema na dinadala na sa halip na mapagaan natin ay lalo pa natin dinadagdagan ang ating problema. At minsan ay hindi pa natin mapagtiwalaan yung ating pinagsabihan ay kumakalat pa minsan at kaya sa halip na hindi na maging problema ay nadadagdagan yung problema, mga kapatid. Kaya ang pinakamaiging gawin ay tama itong sinasabi dito sa ating binasa na dapat ay sa Diyos natin ilapit na may pagtitiwala at bukas na puso upang sabihin sa Kanya ang lahat ng ating pangailangan. At doon sa ating paglapit sa Kanya ay sampalatayanan natin na Kanyang diringgin ang ating hinihiling para sa Kanya. Di po ba, mga kapatid? So ito isa napakagandang salita ito ng Panginoon na dapat nating sampalatayanan o pagtiwalaan na ang ating mga kahilingan ito ay tiringgin ng ating Panginoon. Thank you po, Brother Zoe, sa inyo pong napakagandang insight at paalala na we have our God na maaari nating sabihan ng kahit anumang ating pangangailangan at maging problema. So, yun po. Meron pa po ba from our Zoom attendees ang nais magdagdag? Good evening. Sorry. Yeah, can I make a comment? It's Brother Rob here. I'd just like to suggest that the focus of this devotional is about upholding the law of God. We know that the universe has laws, and they're not negotiable, but also God's law is not negotiable. But I'm wondering how often as Christians we really think about, valuing or upholding the law. When I pray, I often say, Lord, help me to uphold the law and understand it. And so if I can just sort of briefly go through, there are a number of the 10 Commandments that we overlook sometimes. The second one, for instance, do not make, no idols, do not make so quite often we idolize money and riches and comfort in our world. But to put it more clearly, we are not to have these things above God, and do not kill. Sometimes we can verbally abuse people, especially if in retaliation.
do not commit adultery. That's sometimes an easy one if we were to lust after the opposite sex. Do not steal. Respect other people's property. So quite often in life we disadvantaged, and we might see something that we could easily, use or aspire to, and do not lie. Do not take cut corners and sort of make the truth a little bit not quite 100% a lie, but it's sort of a version of a modified lie. And do not covet is probably the one of the harder ones, is coveting other things, and especially considering our circumstances, we quite often desire things. So I just wanted to point this out, that upholding God's law as a Christian is very important, because if we break the law, we're breaking God's law, and we're out of sync with God, and it's considered a sin. So Jesus upheld the law because it reflected his Father's values. It reflected the laws of the universe. But as Christians, let us each consider that each of these are a temptation to us. If we consider what Jesus was tempted on, we might see a similar parallel. Just my thoughts. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Brother Rob. Meron pa po bang magdaragdag? So kung wala na pong magdadagdag, ay tayo na po ay dadako sa ating pagtatapos. Awitin po natin ang ating closing song at susunod po ng closing prayer na manggaling po sa ating Zoom participant.
Tayo po ay manalangin. Walang hanggang Diyos, amang banal na ang tahanan sa mga langit. Maraming salamat po sa mga salita naming napag-aralan. Salamat po, Ama, sa batas na inyong pinagkaloob sa amin sa lahat ng anggulo ng aming pamumuhay, mula sa batas ng kalusugan, sa batas ng kapahingahan, at sa batas ng aming mga isipan. Tulungan kami, Ama, na ito'y aming magampanan at magawa namin ayon sa inyong kalooban. Pagkaloob sa amin ang pananampalataya upang ito'y magawa namin at ang bawat isa sa amin ay mahanda na maging matatag sa aming pananampalataya. Alam po ninyo, Ama, na ang bawat isa sa amin ay may mga suliranin, may mga mabigat na mga pasanin. Tulungan kami, Ama, na ito'y ipagkatiwala namin sa inyo at kayo po ang magpapagaan nito. Tulungan kami na ipagkatiwala namin sa inyong lahat ng mga bagay na ito, sapagkat kayo lamang ang Diyos na aming dapat lapitan at pagtiwalaan. At kayo po ay handang tumugon at makinig sa lahat ng aming mga daing sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin sa aming pagharap sa panibagong sanglinggo. Nawa po ang patuloy ninyong patnubay, biyaya at pag-ingat ang aming maranasan. Tulungan kami, Ama, na manghawak ng matibay sa pananampalataya sa kabila ng mga natutupad na mga hula na nangyari sa sanlibutan. Tulungan kami, Ama, na magpakalapit sa inyo at manghawak ng matibay sa pananampalataya hanggang sa abutin namin ang kasakdalan na inyong hinihingi para sa bawat isa sa amin. Patawarin din po kami, Ama, kung kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y aming hiniling at sinampalatayanan na aming tinanggap, alang-alang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you po, Brother Zoe. And thank you po sa lahat po ng mga nakasama namin dito sa Zoom. Thank you po muli sa mga nakasama namin dito sa Zoom at in-invite po namin kayo sa aming daily programs, devotional programs po natin. Sa umaga po, ang morning devotional po natin nagsimula ng 5 a.m. at sa gabi naman po at 6 p.m. Yun lamang po at happy New Week po sa ating lahat.